Okay, welcome back mga kabats, mga kaibigan, to another content. And for today's video ay showtime at si Vice Ganda, si Meme Vice. Na-excited na ako sa isa kong content dyan. Tuloy muna natin to. Mensahe tayo ulit. Ano ang mensahe mo sa Comelec? Okay? Ano ba? Sorry po, hindi po ako masyadong knowledgeable about sa Comelec. Alam mo, maiintindihan ko kung hindi election season ngayon eh. Hindi ka ba nagbubukas ng TV? Yung commissioner ng Comelec halos araw-araw ini-interview. OMG, baka puro TikTok lang. Kanya-kanya naman yan, okay? Kung bata pa siya, I would understand. Tuloy natin. 20 po? Oh my... 20? Hindi, baka iba-iba ng priorities, di ba? Siguro, nasa isa siyang, well-off na pamilya na hindi niya kailangang lumabas sa safety zone ng kanyang family. Pwede naman, di ba? O, tuloy natin. Gosh, that's bothersome. Okay. Hindi ka ba bumuboto? Hindi pa po. Okay. Opo, hindi pa po. So, hindi. Tama lang naman kasi 17 siya nung last election. So, ngayon pa lang siya boboto. So, wala pa sa zeitgeist niya yung Comelec. Okay. So, siguro ganun. And, hirap depensahan no? Tuloy. Okay. Sa susunod na eleksyon, bumuboto. Wala kang sagot? Ngayon na yung election. Ano ka ba, Kim? Hindi, siguro hindi na siya nakapaghanda or nakapag-register, di ba? Kasi you have to register early tuloy. Ano ba? Ano ba? Hindi ko man po masasagot to ngayon. Pero for sure. Yung Commission on Election. Sila yung nag-ano ng mga sa election kapag... Okay. Okay. Wala kang naririnig sa mga... tungkol sa hindi ka ba nanonood ng telebisyon? Wala po kaming TV. Walang TV. Pero may cellphone. Kasi hindi naman, ang Comelec naman kasi, yung awareness nila pagdating sa mga ganitong bagay, hindi lang sila sa internet tatatagpuan. Pati sa TV, sa internet din, okay? Oh my God. Well, sige lang, tuloy lang natin. Baka may maganda siyang reason kung bakit. Internet. Facebook, mga ganyan. Yeah. Social Wala. media. Hindi po din masyado lumilitaw sa newsfeed. So, So yung algorithm niya, puro mga doom scroll na mga bagay. Alam niyo yung mga doom scroll na mga kung ano-ano, mga memes, mga sa akin ng doom scroll ko puro Dota, Magic cards, yung Magic the Gathering, tapos ML, yung mga memes, Dragon Ball, yun yung doom scroll sa akin. Pero from time to time, I do read the news kasi kailangan updated ako Siyempre, alam nyo naman. But I don't expect her kung nasa isa siyang sheltered na situation na magkaganon siya. Di ba? May mga ganon talaga. Yung maturity naman ng tao pagdating sa political or actually kahit saan bagay Iba-iba tayo ng rate ng paglaki. Okay. Understandable to an extent kasi of course dati akong teacher so inaral namin yung mga ganito na yung mental development ng tao may slight difference sa bawat tao, hindi pare-parehas ng rate ng pag-develop, although merong standard, but there are some people na iba yung kanilang outlook, katulad niya, baka ganun lang tuloy. Pero it's quite alarming. Konti lang. Hindi naman siguro siya sumasalamin sa maraming kabataan ngayon. Diba? But hindi, mali. Hindi ko dapat papalakpakan sarili ko. Sinong may kasalanan na hindi ka informed? Okay, sa teacher mo, di ba nag-aaral? Yun nga. Hindi ko pa napapanood to. Baka nga yun nga. Baka nga sheltered siya. Kasi there are some parents na ayaw panoorin yung yung bata ng current events. Pwede yun May mga ganun talaga. Kasi nakaka-stress naman talaga sometimes yung current events. Kunyari,
Halimbawa, DDS supporter ka, tapos sabay may impeach si VP Sara. So, doon pa lang, may stress ka na. So, you don't want that burden to your child. Pwede yun kung nandun ka sa ganong klaseng environment. Kanya-kanyang pagpapalaki yan, di ba? May mga style naman ng parenting na tinatawag. O, baka yun yung style ng parenting ng kanyang magulang. Maybe if you ask her a different question on a different field, she would be knowledgeable. Okay? Kasi na, yung current events kasi, not everyone would have knowledge on it. Okay? I'm just giving you a perspective about understanding human development in general. Okay? Kasi nga teacher ako dati. Okay, so pinag-aralan namin yan. Tuloy. Yung Comelec, sila yung nag-aayos ng bago mag-eleksyon, para mas mga kandidato. Silang may silang may Goats? kinalaman sa lahat ng Goats, baka greatest of all times. Okay. kaganapan tungkol sa election. election sa Pilipinas. Kita mo, look at her reaction. It's not parang hindi siya napahiya. She thinks it's normal. Siguro iba talaga yung ginagawa niya sa internet. It's much similar to a person na hindi taga dito sa Pilipinas na hindi, wag ganun. Pangit naman yung analogy na yun. Let's just say someone who spends his time sa trabaho niya araw-araw, like yung mga na hindi bumoboto, ganyan. Kunyari, sobrang nakadive siya sa trabaho lang, yun lang yung focus niya. Maybe ang focus niya lang is modeling. So, ang algorithm niya siguro, puro make-up, puro Michelle D, puro mga Miss Universe, yung mga akla na nagpa-passion. Baka ganun eh. Iba-iba. Kaya nga napaka-tailor fit ng ating engineered na yung ating algorithm for our viewing pleasure. It's a good thing, it's a bad thing. Good thing na wala siya sa toxic na mundo ng politika. Okay, tuloy. Siguro yung message ko po sa kanila, let's be fair po, dahil po meron tayong mga, sa mga kahit barangay lang yan, yung mga bayad. Di ba? Well, Comelec is not a law enforcement body. So, I guess if you use common sense, ganyan yung magiging sagot mo, maging fair. Walang dayaan dapat. Pwede naman. It's a good answer. Given the fact na ngayon nyo lang nalaman, di ba? It's an intelligent response to to something that she just learned just now, di ba? Give people a chance. ng votes. So, let's be fair po, siguro. Dahil deserve natin yung uupo na talagang merong Ayan, kinakabahan na. ibigay sa atin, na meron talagang lahat tayo sa community na mapakikinabangan at hindi ganern. Diba? See the language. Gets mo na eh. Well, I'm not expecting anything na profound sa sasabihin niya, pero it's a very okay answer to to something that she's just learned just now, 'di ba? Kasi when you don't have experience, kunyari hindi ka pa bumoboto sa buong buhay mo, of course you do not know the structure of of how the system works, 'di ba? Kasi ang inaaral sa school, if I'm not mistaken, yung structure ng gobyerno. Usually ganun eh. Sa history natin, structure ng gobyerno, sino yung mga naging presidente natin, ano yung functions nila. Sa current events naman, kasi dati nung grade school kami, meron kaming reporting, magkiklip kami ng dyaryo, tapos babasahin namin sa harap ng mga classmate namin. Okay? Basta walang yung patayan. Okay? So anything related sa politics, ganun, it's to introduce us to current events. Now, kung sabi niya kanina, di ba, papa niya, most likely, ganun siyang klaseng tao, sheltered siya na individual. And that is not bad at all. It's just a parenting style na in-employ ng magulang niya. I don't blame her for not knowing Comelec kasi nga hindi naman siya bumoboto. So why is it na kailangan niyang malaman? Pero there would come a time na pag bumoboto na siya, she should understand that. Ngayon, medyo rude awakening. Bakit? Kasi nasa harap siya ng madlang people eh. And the madlang people will say shit sa kanya. It just happens. Yan talagang buhay sa social media. Now, wala akong background dito sa babae na to except the fact na siya ay
nag-speech kay Vice Ganda. Now, meron akong nakitang post sa Facebook about sa kanya. Titingnan ko mamaya after nito para may part 2 agad, diba? Yan lang naman yung sa akin for today. COMELEC, Commission of Election. On election pala, Vote wisely sa darating na halalan. Yaya mga lads.